Okay, so let's do our daily reading. Mag-daily reading na tayo, Scorpio. Mabilisan na intro. Hello my dear, welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 29, 2026. Titingnan po natin kung anong mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed or magpatuloy sa ating reading, hayaan niyo po sana na kunin ko itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. And gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, my dear, tingnan natin kung anong meron sa araw na ito. Iuuli natin yung mga oracle cards. Later na yan sila. Mamaya na yung mga oracle cards. Okay, tingnan natin, my dear, what is going on. Scorpio, ano pong meron sa araw na ito? The Ten of Cups. Okay. So, maganda naman ang Ten of Cups, my dear. Kaso, madalas kasi nako-connect to sa drawing. Okay? Or let me see, like, pangarap. Okay? So, tingnan natin. Tingnan natin kung positive ba siya or negative. Ay, yun lang. The Ten of Wands. So, ito, my dear, ang tatamaan nito is pamilya, relationship. May konting struggle dito, my dear, na mabigyan ng katuparan yung mga, sabihin natin, manifestation na konektado sa relationship, konektado sa family. No, may bigat dito, my dear Scorpio. Okay? And gusto mo malaman kung bakit mabigat? Kasi mag-isa ka lang, oh. Ayan, oh, mag-isa ka lang. Yung pangarap, my dear, is binubuo ng dalawang tao or maybe more. Okay? Lalo na kung sa pamilya to, maybe more. Kung ibig sabihin, two or more person is included dito sa manifestation ng Ten of Cups. Ang nagtatrabaho ay isa lang. Ikaw lang. Okay? So, ibig sabihin, my dear, nasa iyo yung pressure. Yung kagustuhan mo, my dear, na mabuo yung pamilya, maayos yung pamilya, sumagana yung pamilya, maging maayos yung pamilya, maging masaya yung relationship, nasa iyo lahat, my dear. Ikaw yung may daladala nung tension or nung pressure dito sa card na to. Na mabigat to. For some of you is kumakapit sa relationship. Kayo yung nagmamaneho ng relationship. And paulit-ulit kong sinasabi, my dear, pagdating sa relationship or connection, pag may involved na ibang tao, dapat dalawa kayong nagtatrabaho dyan, hindi lang isa. Okay? Hindi lang isa, my dear. Hindi pwedeng isa lang. Kasi, mahihirapan ka eh. Mapapagod ka, madidrain ka. Okay? So, tingnan natin, my dear. Additional cards pa tayo. Scorpio, ano pong meron sa araw na ito? We have here the energy of the Ace of Pentacles. Clarify natin yan. Paki-clarify po ang ating Ace of Pentacles. Ang Ace of Pentacles is a positive cards, okay? We have here the Hierophant, okay, and the Ace of Pentacles. Hierophant and the Ace of Pentacles. For some of you, naghihintay kayo ng himala or parang naghihintay kayo ng blessing dito ang nakukuha ko, my dear. Okay. Parang meron ka talagang gustong ma-resolve dito na problema, my dear. Kasi sa energy ng Ace of Pentacles, you're looking for a miracle. Naghihintay ka talaga, my dear, ng milagro dito na maaayos to or mare-resolve tong problem na to. Kaso nga lang,
magiging realistic tayo, my dear, ha? Iisa mo lang eh. 'Di ba? So, tingnan natin. Ang bigat ng energy, my dear, ang bigat. Parang may gusto kang mangyari sa loob ng family at saka sa loob ng relationship, pero ikaw lang yung naniniwala na mangyayari itong bagay na 'to. Ang bigat niya. Naghihintay ka ng miracles. Naghihintay ka ng good news. O, di ba? Four of Pentacles. For some of you, problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Four of Pentacles, yan. O, the Three of Sword. Anak ng tinapay naman talaga, oo. Kasi, my dear, ang katotohanan kasi ganito yon. Pag may involved na ibang tao, required na talaga na magtulungan. Ngayon, kung ikaw talaga ang gagawa ng paraan, mapapagod ka talaga, madidrain ka talaga. Talagang makakaramdam ka talaga, my dear, na parang pasan mo ang daigdig, parang ganon. Ngayon, di ko naman sinasabi, my dear, na hindi ka bibigyan ng milagro. Pero, sa sitwasyon kasi, parang gusto mo maayos na kaagad yung sitwasyon, parang ganon. Para makahinga ka na, para makapagpahinga ka na. Naiintindihan kita, my dear, kasi 10 of Wands to eh. 'Di ba pasan mo lahat? Pasan mo ang daigdig dito, my dear. And naiintindihan ko kung bakit ka nag-e-expect talaga ng help or ng milagro or ng miracles. Naiintindihan kita. Pero, tanungin lang kita, my dear, hindi ka ba nila kayang tulungan? Hindi ba, yung mga tao ba sa paligid mo, hindi ba nila kayang makipag-cooperate? Kahit pakitang tao na lang. Kahit hindi na natin sabihin na bilang asawa or bilang kapamilya, ganun, bilang pinsan, bilang anak, or bilang yung pagiging tao na lang, my dear, kasi ang bigat ng reading mo. Kasi kailangan mo ngayon, my dear, ng help. Kailangan mo ng presensya ng mga taong ito. Kasi, bakit ko nasasabing mga taong ito? Kasi 10 of Cups eh. Family card to, relationship card to, my dear. At pasan mo lahat. So, bakit mo kailangan pasanin lahat? Anong ginagawa nila? 'Di ba? Tapos, meron ka ditong energy ng Three of Sword. At saka Four of Sword. Oh. So, merong problema, definitely may problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, okay, na gusto mo talagang matapos na. Napakaswerte naman nila. Alam mo, pag ako meron akong kamag-anak or partner na ganito, na willing talaga, my dear, na, alam mo yun, ayan o, 10 of Wands, 'di ba? Willing na gawin lahat para maging masaya ang pamilya, ang relationship. Ay nako. Perfect. Kailangan mo ng help today, my dear. You need some help. Ang bigat ng card mo. Let me see, my dear. At saka itong sitwasyon na gusto mong maayos, maayos lang to, my dear. Oh, maayos mo to kasi wala ka namang problema na hindi mo na overcome eh. 'Di ba? Lahat naman eh na susolusyonan mo eh. Kaso, kailangan sinasabi dito, my dear, kailangan ng participation. Kailangan nilang tumulong. O, the Two of Wands, medyo nai-stuck ka. Okay, nai-stuck ka dito. Baka nga relationship to eh. Baka na-stuck ka sa relationship. Oh, the 10 of, my dear, the 10 of Wands na naman ulit. Ang bigat ng reading mo. The World card. My dear, nai-stuck ka. Okay, yung energy mo nasa maling lugar. Okay. Sabi nga, bakit dalawa yung 10 of Wands mo? Wala kang pakialam. Joke lang. I love you. No. Dalawa yung 10 of Wands ko, my dear, kasi dalawang tarot card yan na pinagsama ko. Okay. So, ang bigat, di ka makapag-decide. Actually, kung titingnan mo yung dalawang 10 of Wands, my dear, hindi mo alam kung itutuloy mo ba or susukuan mo na. Nandun, my dear, yung sitwasyon, okay?
So, magiging realistic ako sa sasabihin ko or bibigay ko na advice sa'yo, my dear. Wala namang masamang mag-effort ka sa pamilya, sa relationship kung na-absorb nila yung effort na yon, kung nakikita nila yung effort na yon. Pero kung hindi nila nakikita yung effort na yun, my dear, and especially kung nada-damage ka, nahihirapan ka, or walang nagbabago at all sa lahat ng tumbling at split mo, walang nagbabago as in, because hindi nila na-adapt and hindi nagsisink in sa kanila na merong isang Scorpio na handang gawin lahat para sa kanila. And I guess, my dear, masakit man yung sasabihin ko, pero you have to let go. You have to let go, my dear, kasi walang masamang magsakripisyo, my dear. Walang masamang sige ako muna lahat. Pero hindi mo kayang gawin to forever. Hindi mo kayang saluhin silang lahat at iligtas sila lahat sa kumunoy. 'Di ba? Kasi darating din yung panahon, may din na mapapagod at mapapagod ka rin. So, alam ko mahal mo sila, pero dapat gawin din nila yung part nila, my dear, or dapat gawin din niya yung part din niya na makatulong din sa'yo. Kasi tao ka lang eh, you're just only human, so napapagod ka rin, di ba? You get tired. Okay, so kuha tayo, my dear, ng clarification card. Oracle card pala. Kuha tayo ng oracle card para sa closing. Okay, we have here me versus me. Okay, I think nandun ka sa denial process, my dear. Nandun ka sa denial. Kalaban mo yung sarili mo sa me versus me. Okay? So, siguro, nakikita mo na parang wala na, it's already over or something. Basta kalaban mo yung sarili mo dito, my dear. Let us say, ang pinakamagandang explanation dito is naglalaban yung isip mo at yung puso mo. Kalaban mo yung sarili mo dito. Me versus me. Kasi may sinasabi yung iyong inner. May sinasabi yung puso mo. May sinasabi yung kaluluwa mo, my dear, sa loob. And probably hindi mo yun, may sinasabi yung isip mo, hindi pala yung puso mo. Pero yung puso, kasi minsan ang kumokontrol talaga sa atin kung bakit tayo nagiging tanga sa isang sitwasyon is yung puso natin eh. Dahil sa pagmamahal, dahil sa awa, kaya tayo nag-i-stuck dun sa isang sitwasyon. Kaya walang nagbabago eh. So, sinasabi ng utak mo na parang tama na. Sinasabi ng puso mo na ay hindi, kaya pa. So, naglalaban na yung dalawa. Okay? Ganun na lang para maintindihan mo. Next card. Parang ito yan eh. 'Di ba? Kaya pa. First card natin na merong 10 of Wands. Kaya pa. Laban pa natin to. Ito naman parang hindi na kaya. And meron kang energy ng 3 of Swords. Let me see. 'Di ba? Yung term nga na ginamit ko sa iyo ngayong araw na to is milagro eh. Miracles. Kailangan mo ng miracles. Okay, ano to? We have here energy ng when the libe breaks. Ayan o, emotional release. Ay, nako, my dear. Pagod to. Pagod to, my dear. Pagod talaga to. As in, matinding pagod. You don't know na kung paano, anong gagawin mo. Hindi mo na alam kung paano mo aayusin. And ang masasabi ko lang, my dear, is ulitin ko yung sinabi ko kanina, walang masama na magsakripisyo tayo sa mga taong mahal natin kung na-appreciate nila at na-observe nila yung sakripisyo na ginagawa natin. Pero kung wala, hindi nila na-appreciate, hindi nila nakikita yun, so, it's not our problem. Wala tayong kasalanan doon, my dear. Baka kailangan nilang magpagawa na ng salamin, magpunta na ng optical kasi masyado na malabo ang kanilang mga mata. Kasi sabi ko nga sa'yo, kung ako lang ay may kapamilya na ganitong energy, I will be the most grateful person, thankful actually, na tao sa buong mundo. Kasi willing mong buhatin lahat eh. Willing ka magsakripisyo. And sa panahon ngayon, napakadalan ka na lang makakita ng tao na ganito. And I'm so proud of you, my dear Scorpio. Pero yun lang, sana
maano mo rin yung sarili mo. Okay, and sana ma-realize din ng mga tao sa paligid mo na tao ka lang din, napapagod ka din, okay? So, my dear Scorpio, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 29, 2026. Kagaya po ng lagi kong nasasabi or lagi kong nasasambit, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming 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 salamat po. Thank you, my dear. Ingat po palagi. Take care of yourself. Love you. Bye-bye.